Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Punch Man Chapter 196. Siyempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Bale sa last chapter nakilala nga natin ang mga party ninja mula sa Ninja Village. Pinuntahan ng mga ito si Sonic at sinabing na awaken na ang founder nila at inuutusan nga rin ito na idurog ay Flashy Flash. Samantala, nalaman natin na gusto palang malaman ni Blast kung papaano may babalik sa normal yung mga taong naging monster at mukhang susi nga raw doon ay yung psychological state ng isang monster. At sa huli, tinanong na nga ni Flashy Blast kung may alam ba ito patungkol sa koneksyon ng Ninja Village at ang God. So bali, ayan na nga ang nangyari sa last chapter at dito na magsisimula ang chapter 196 ng One Punch Man. Tinanong nga muli ni Flashy Blast kung may alam ba ito patungkol sa koneksyon ng God at ng Ninja Village kung saan siya pinalaki. Nabigla nga si Manako habang si Saitama naman sinabing yun nga raw yung village na sinasabi ni Sonic at nung dalawa pang ninja. At tanong naman dito ni Flashy kung si Blast ba raw ang sumira sa village na yon. Sagot naman ni Blast hindi niya nga raw masisisi ang buhot si Flashy kung magkaroon ito ng galit sa kanya. Pero sagot nga ni Flashy hindi raw ganon dahil sa mas okay nga raw yun para sa kanya. Sabi naman ni Blast, talagang mukhang gustong burahin yung si Flashy ang memorya patungkol sa village na yon, habang si Saitama naman talagang nagtataka sa kung ano bang pinag-uusapan ng dalawa. Kaya dito pinaliwanag nga ni Flashy ang patungkol sa kanya at sa Ninja Village. Sinabi niyang pinalaki nga raw siya sa Ninja Village na yon na isang training facility para sa mga assassin. Located nga raw ito sa napakalalim na gubat na talagang hindi mararating ng normal na tao dahil sa barrier nito. At 9 years ago matapos nga raw siyang makaalis sa village na yun, narinig niya nga raw na talagang na-wipe out ito ng kung sino pero wala na nga raw siyang interest dahil sa tumakas na nga raw siya sa lugar na yun. Pero talagang napapaisip nga raw siya dahil during dun sa 3 panels kung saan na-locate ni Saitama si Manako, bumalik nga raw siya dun sa village at chinek niya nga raw ito. At sabi nga dyan ni Saitama, talagang napakabilis nga raw ni Flashy habang sabi ni Manako, mabuti raw at hindi ito nawala. So bali yun nga yung nangyari sa manarang chapter kung saan sinabi ni Saitama na nakita nga raw nila si Manako matapos ang 3 panels. So bali hindi ko nga naipaliwanag noon pero yun nga tinatawag na fourth wall kung saan yung karakter nga sa kwento alam na binabasa nga sila sa manga. Kumbaga alam nga ni Saitama na meron ngang nagbabasa ng kwento niya dahil sa sinabi niyang 3 panels yung nakalipas nung makita nila si Manako. So dito ay pinakita nga nung bumalik si Flashy dyan sa Ninja Village at ipinapakita nga dyan na talagang sirang-sira at napakarami nang butas nito. Nagpunta nga siya sa room kung nasa ng God Cube at nakita niyang wala na nga ito kaya dito ay sinabi nga ni Flashy na nung nakita niya nga raw yung mga butas na pabilog, mukhang talagang alam niya na nga kung sino ang may kagagawan nun. Kaya tinanong niya nga dyan si Blast kung umatake ba ito para ma-recover yung God Cube at salamat nga raw sa mga upper class ninja dahil sa nabuo nga raw yung memorya niya. Nakatago nga raw sa napakalalim na parte ng facility ang cube at maaaring ang facility nga raw na yun talagang makamute. At kung mapapansin nga natin ng Ninja Village facility na to talagang mukhang parehong-pareho sa God Cube. Pa-cube nga rin ang facility na talagang parang weird nga para sa isang Ninja Village. Maling talagang sinasamba nga nila ang cube kaya talagang ipinarehistro dyan. Ini-reveal na din ni Blast ang patungkol sa founder ng Ninja Village. Ang lalaking araw na yun ay partner niya at dating araw silang magkasama sa pag-handle MT at ang pangalan niya nga ay MT Void. Habang si Saitama naman mali na naman nga yung pagkakarinig at akala niya nga ay boiled o nilaga. So dagdag pa nga rito ni Blast tanging si MT Void nga lang daw yung may ability para mabuksan ng Gate of Celestial Rock Cave at yun nga raw yung konkon papunta kung saan nagtatago ang God. Kaya ngayon talagang patuloy nga lang daw na naghahanap ng paraan itong si Blast para maibalik sa normal ang partner niya. So ayun parang foreshadowing nga ito na maaaring maibalik nga nila sa normal ang founder ng Ninja Village dahil sa alam nga natin na darating nga yung punto na talagang kinakailangan nga nilang kalabanin talaga ang God. At para magawa nga yun talagang kailangan nga nilang ability ni MT Void at makikita na nga natin ang final na magiging napakatinding ladan ng pinakamalakas na kalbo laban sa God. Mas makakabuti nga na talagang ma-open nila yung dimension kung sinasaan ang God at doon sila maglaban dahil sa alam naman natin na talagang magiging napakatinding paggawasak na ng laban na yon. Kasunod ay may dumating na sulat para kay Flashy mula kay Sonic. Nakalagay nga sa sulat na na-awaken ng araw. Ang lalaking yon, talagang target nga raw nito si Flashy. Wala nga raw magagawa ang pagtakbo kaya dapat nga raw isettle ito kaya magpunta nga raw ito sa hideout niya. Maghihintay siyang mag-isa at yun nga raw yung lugar kung saan nakita nila yung childish dream nila. So dito ay talagang nabigla nga si Blast dahil sa nalaman nila na na-awaken na nga ang lalaking yun at 15 years na nga yung nakakalipas nung halos mamatay ito sa laban sa kanya at makatakas. Maling nakarecover na nga ito nung matagal at naghihintay lamang ng magandang timing para sa pagbabalik niya.
At naisip naman dito ni Flashy Flash na mukhang hindi nga raw ma-deliver ni Blast yung final blow kaya mukhang talagang napakalambot daw nito. Nagtaka naman si Saitama kung talagang sulat ba raw ito ni Sonic dahil sa napakagandang araw ng sulat. Pero sabi nga rito ni Flashy alam niya nga raw na sulat ito ni Sonic dahil siya nga raw ang nagturo doon kaya sabi nga ni Saitama kung ganun daw mukhang tinatamaan daw si Sonic nung sumulat ito ng mga challenge letter sa kanya parang na-open nga raw siya dahil doon. So hindi ko na matandaan kung kailan ba sumulat si Sonic para kay Saitama pero ito nga yung sulat ni Sonic para kay Flashy Flash at makikita nga natin na talagang napakaganda nga ang pagkakasulat din ni Sonic. So sabi nga rito ni Flashy mukhang nasa control na nga raw ng founder si Sonic at maaaring napilit nga raw itong sumulat para talagang maurigon siya. Kaya kung pupunta nga raw siya sa hideout na yon siguradong magpapakita ang lalaking yun para tapusin siya. At isang perpektong tansa na nga raw ito para makabawi yang si Blast. So lumabas na nga sila ng association at sinabi nga ni Flashy Flash na meron nga raw siya munang gustong gawin kaya umuna na nga raw ang mga ito sa hideout. So umangon nga lang si Blast at tinanong kung tama ba yung address na nakasulat sa papel. Umuo nga si Sonic at tinanong nga ni Blast si Saitama kung sasama ba ito. Sagot nga ng pinakamalakas na kalbo ay oo dahil sa wala naman daw siyang gagawin sabay gamit nga din ni Blast ng black hole niya at sinabing magmadali nga raw yang si Flashy Flash at magpunta na nga rin doon agad. Napaka-bliss nga rin umalis din ni Flashy Flash habang naiisip niya nga yung mga nangyari sa kanila ni Sonic nung bata pa sila. Narito sila sa gubat malapit sa Ninja Village. Tinanong nga ni Flashy Flash si Sonic na kung bata na ba raw yung napunta dyan. Sagot naman ni Sonic, dahil nga raw dun sa mga memorya mula sa labas, napapanatili pa niya nga raw yung sarili niya. Sabi naman ni Flashy Flash siya naman daw talagang sinilang na sa facilities na yan at pinirahan na nga raw mamuhay na nakabatay sa training program simula pa nung pagkabata. Sabi naman ni Sonic maaaring nagtataka raw si Flashy Flash kung paano hindi siya nagagaya sa ibang mga ninja. Sinabi nga raw ng mga instructor na talagang isang araw siyang failure pero hindi nga raw totoo yun dahil sa isinilang nga raw siyang merong napakalakas na soul at dahil doon talagang hindi nga raw siya makontrol ng mga ito. Meron nga raw talaga siyang pangarap. Aabutin niya nga raw ang pinakamataas na management at siya ang mamamahala ng village. Babaguhin niya nga raw ang maling sistema ng organisasyon na ito at papalakihin na nga raw nila ang mga ampon na malaya at open ng environment. Yung mga assassination technique nga raw talagang useless at para lamang sa pagpatay ng mga tao at ang tingin niyang merong value yung kapangyarihang mabuhay sa kung ano husto mo. Wala nga raw sila noon ngayon sabay tanong niya nga diyan kay Flashy Flash kung tutulungan ba siya nito. Nakikita niya nga raw sa mga mata ni Flashy Flash na talagang pareho lamang sila at nakapagdesisyon na nga rin daw sa bagong spot na itatayo nilang bagong village. At mula nga dyan na itinuro nga ito ni Sonic sa mapa, yan na nga mismo yung lugar ng childish dream nila. At mula nga dyan ay talagang pinuntahan nga ni Flashy Flash yung lugar na yan. At nandyan nga rin talaga yan si Sonic, sabi ni Flashy Flash. Oo nga, yun na nga yung the place where the childish dreams are seen. Parang natawa nga si Sonic dahil sa naalala pa ito ni Flashy Flash. Dagdag pa ni Sonic, a few years ago nagkaroon nga raw ng daan papunta dito. Ginawa nga raw itong tapunan ng mga industrial waste company. Puno na nga ito ng basura at ang nakikita nga raw nila ay illegal dumping. At sabi pa ni Sonic ay isang perfect setting ito para tapusin nila yung nakakahibing na pangarap na yon. Naganda na nga ang dalawa at talagang maglalaban na nga si Flashy Flash at si Sonic at yan na nga raw yung the place where dreams end. So talagang makikita nga natin ang laban ng dalawang matinding ninjang ito. Tingin ko nga mas malakas si Flashy Flash pero hindi pa nga rin talaga natin masabi. Sa huli makakasigurado tayo na magkakampibing naman ng dalawang ito at talagang hindi nga matatapos sa lugar na yun yung pangarap nila. So ayun na ang kabuuan ng video natin. At kung nagustuhan mo wag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.